Nang magkita sina Kimboy at Samantha sa komedor, habang tumutulong ang dalaga sa paghahanda ng mesa ay hindi sila nagpansinan. Nagdala si Inday ng pagkain sa Donya at ilang sandali ay bumalik na ito sa kusina. Napatingin sa kanya ang mga naroroong kumakain. Nako, sabi ni Doña Maria ay gusto raw niyang si Samantha ang magsilbi sa kanya. Sabi ni Inday. Mukhang naging paborito ka agad ng matanda. Sabi ng planchadora na tiningnan ng dalaga. Mabilis na tinapos ni Samantha ang kanyang pagkain. Tumayo na siya at lumabas ng kusina. Pagdating sa silid ng Donya ay nakita niyang kumakain na ito. Magandang gabi po. Bati niya. Halika nang kumain. Yaya ng Donya. Tapos na po ako. Bukas ang telebisyon at nanonood muna rito si Samantha habang hinihintay na matapos sa pagkain ng amo. Tapos na akong kumain, sabi ni Donya. Pero gusto kong dumito ka muna. Napag-isip-isip kong tama ang iyong sinabi na bakit nga ba hindi ko hangaring maglakad. Sa loob ng 1 taon ay nakulong na ako dito sa villa at hindi ko na alam ang mga nangyayari sa labas. Napangiti ang dalaga sa sinabi ng Donya. Huwag ho kayong mag-alala, tutulungan ko po kayong makalakad. Alam ba ninyong ako ang unang-unang masisiyahan kapag nakita kong nakakalakad na kayo? Gusto kong umpisahan na natin ito ngayon. Sabi ng Donya na nagtangkang tumayo. Nakakatayo naman ho pala kayo. Gulat na sabi ng dalaga. Nakakahakbang ho ba kayo? Kaunti lang. Sabi ng matanda na humakbang ng ilang hakbang hanggang sa mapaupo sa sofa. Kaya ho pala ninyo. Gulat na sabi ng dalaga. Pero hirap naman ako. Daing ng matanda. Maaaring ganun lang ho talaga sa umpisa. Ang importante ay kaya ninyong gawin. Kung nanaisin ninyo at pagsisikapan ay makakalakad kayong talaga. Magpapatingin muna ako sa doktor. Gusto kong ipabatid sa kanya na gusto kong makalakad at malaman ang kanyang sasabihin. Samantala, sa kusina ay nainip na si Alice sa hindi agad pagbabalik ng pamangkin. Bakit hindi pa bumabalik si Samantha? Tanong niya. Baka may ipinagagawa pa sa kanya ang Donya, sabi ng kusinera. Heto na pala siya, sabi ni Inday na nakatingin sa pinto. Bakit natagalan ka? Tanong ni Alice. Hindi muna ako pinalis ni Doña Maria. Gusto niyang magkwentuhan muna kami. Pagsisinungaling ng dalaga. Napagkasunduan nila ng Donya na ililihim muna sa lahat ang kanilang ginagawa. Hindi na nag-usisa pa ang kanyang mga kasama na ipinagpasalamat naman niya. Mula noon ay lagi nang si Samantha ang nagpupunta sa silid ng Donya. Siya na rin ang naglilinis ng silid nito. Nagkikita sila at nagbabatian ni Kimboy kapag pinupuntahan nito ang lola nito para kumustahin. Nanggaling na sila sa doktor at sinabi nito na malaki ang pag-asa ng Donya na makalakad. Sa gabi nila unti-unting ginagawa ang paglalakad ng matanda dahil nangangamba ang Donya na baka may makakita sa kanila kung gagawin nila ito sa araw. Gusto ho ba ninyong dalhin ko kayo sa hardin? Napupuna kung hindi naman kayo lumalabas dito sa inyong silid. Sabi ni Samantha pagkatapos niyang maglinis. Sige iha, iyon na nga ang gusto kong gawin. Itinulak nga ni Samantha ang wheelchair palabas ng silid. Matagal na rin nga akong hindi nakapamamasyal sa hardin at nasasabik na rin ako sa sikat ng araw at sariwang hangin. Kung minsan ay ayaw ko rin ng lamig ng air condition sa aking silid, kaya gumagamit na lang ako ng ventilador, sabi ng Donya. Lumabas sila ng silid. Papikit na tumingala ang Donya at lumanghap ng sariwang hangin. Pagkaraan ay itinulak ni Samantha ang wheelchair at inilibot ito sa buong villa. Nagising naman si Cassie sa lamig ng air condition. Araw ng linggo at walang pasok sa trabaho kaya tulog pa ang kanyang asawa. Tumayo si Cassie at ini-off ang air condition. Nagpunta siya sa bintana at nanungaw na naging ugali na niya. Nagulat siya hindi lamang dahil sa lumabas na uli ang biyanan niya sa lungga nito, kundi kasama pa nito si Samantha. Sa totoo lang ay hindi niya gusto ang pamamasukan sa kanila ng dalagang probinsyana. Maganda ito at mukhang mabait. At hindi siya magtataka kung makukuha nito ang atensyon ng kanyang asawa, anak na si Kimboy at ang kanyang biyanan. Ano na ho ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Samantha. Mabuti na iha. Gusto ko ay araw-araw na uli akong makapamasyal. Mabuti sana kung dito na rin kayo magsanay ng paglakad. Sa silid ko na lamang. Katulad ng sinabi ko ay ayokong malaman ng kahit na sino ang ating ginagawa. Sabi ng Donya na nakatingin sa manugang. Napapunta sa kanilang kinaroroonan. Hi mama! Sabi ni Cassie na humalik sa pisngi ng biyanan. Mabuti at namamasyal ka na uli rito sa hardin.
Alam mo ba na makabubuti sa'yo ang sikat ng araw at simoy ng hangin sa umaga na tulad nito? Oo nga, si Samantha ang nagyaya sa akin na magpunta rito sa hardin at ipinagpapasalamat ko naman iyon. Wika ng matanda na hinawakan ng kamay ng dalaga at nakangiting tumingin rito. Hindi naman makangiti si Samantha. Nakita niya ang masamang tingin sa kanya ni Cassie. Tayo na iha, yaya ng Donya. Itinulak na ni Samantha ang wheelchair. Hindi naman agad nakakilo si Cassie sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at pinuntahan ang silid ni Cathy. Bakit ma? Tanong ng pupungas-pungas pang dalaga nang buksan nito ang pinto. Tumuloy sa loob si Cassie. Do you have any idea on what's going on in this house? Tanong niya. Sa anak na dalaga lamang niya nasasabi ang gusto niyang sabihin na may kinalaman sa ina ng kanyang asawa. Of course, we have a new maid. And not only that, I guess she is becoming a favorite companion of your grandmother. Why did you say that, ma? Look at the window and see what I mean. Dumungaw nga sa bintana si Cathy at nakita niyang abuela na kasama si Samantha. Is there any trouble? Tanong niya na tumingin sa ina. Big trouble. You must remember na wala pa sa pangalan ng iyong papa at sa Tito Arnold ninyong milyones at mga real estates at iba pang ari-arian ng inyong Lola Maria, although nagawa na niya ang kanyang will. So? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Cathy. Ang sabi sa akin ng attorney, lahat ng katulong dito sa bahay ay mapapamanahan din. And what are you afraid of? Tiyak na mababawasan ang hinihintay nating mana anak. What do you want me to do? Gusto ko ang ibang ginagawa ni Samantha ay akuin ninyo. And that includes accompanying your grandmother wherever she goes. Kailangang maging close kayo sa inyong lola. Baka hindi niya kayo mapamanahan ng malaki. Why me? Ma, don't do this to me. Angal ng dalaga. I am not forcing you. I know that your grandmother doesn't like me to be the wife of your father. Kaya hindi ko magawang makipaglapit sa kanya. Kaya nga ikaw ang kinakausap ko at mamaya ay kakausapin ko rin si Jared. I'm not promising anything but I will try if I can do it. Nasubukan ko nang makasama si Lola and I got easily bored dahil she is so makulit and out of this world ang kanyang mga sinasabi. Ikinukwento niya yung mga nangyari noong panahon niya na ang corning pakinggan. Kailangang pagpasensyahan ninyo siya dahil ilang taon na lang ang ilalagi niya rito sa mundo. Lumabas na ng silid si Cassie at pinuntahan naman sa kanyang kwarto si Jared at sinabi rin dito ang sinabi niya kay Cathy. Magka-vibes naman kami ni Lola, ma, sabi ni Jared. Alam kong nagpupunta ka lang sa kanyang silid kung may kailangan ka sa kanya na hindi mo masabi sa iyong papa, katulad ng pangangailangan mo ng pera. Mabuti nga at kahit sa ganoong paraan ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na kumustahin siya. Pero kayo ni Cathy ay hindi ko man lang nakitang silipin man lang siya sa kanyang silid. Huwag mong ibahin ang usapan. Intindihin mo ang sinasabi ko tungkol sa mamanahin ninyong magkakapatid. Huwag kang ma-insecure, ma. Ang matakot ka ay kung hindi tayo pamanahan. Kung sakaling bigyan naman niya ang mga katulong, iyon ay mga hundreds of pesos lang at para sa kanila, malaking pera ng halagang yun. Lumabas na ng silid si Cassie at bumalik na sa master's bedroom. Nakita niyang wala ang asawa. Hindi niya hinangad na puntahan ito sa azotea. Ayaw niyang makita ang kanyang biyanan. Noon pa man ay gusto na niyang humiwalay ng tirahan, ngunit ayaw ni Joseph. Ito ang bunso at mahal ng Donya. Laging nakadepende si Joseph sa ina. Di tulad ni Arnold na may sariling paninindigan. Kahit may pamilya na, ay ang Donya pa rin ang nagdedesisyon para sa bunsong anak. Natuto na lamang si Joseph nang malalaki na ang kanilang 3 anak. Nagulat din si Joseph nang pagpunta niya sa azotea ay nakita niya ang ina sa hardin. Hinintay niyang makalapit ito na papunta sa kanyang kinaroroonan. Good morning, ma. Sabi niya na humalik sa pisngi nito pagkuway binalingan si Samantha. Pakidalhan mo ko rito ng almusal, iha. Tumango naman ang dalaga at tumalikod. Mukhang nakakasundo ninyo ang bagong katulong. Sabi ni Joseph nang maiwan na sila ng Donya. Madali siyang makagaanan ng loob, parang hindi iba ang turing niya sa akin. At gayon din ang nadama ko sa kanya noong unang araw na magkita kami. Ang tagal niyo ring hindi lumabas ng inyong silid, mama. Oo, dahil parang nawawala na ako ng interes sa buhay. Matanda na ako at parang gusto ko nang sumunod sa iyong papa. At naghihintay na lamang ng araw na ako ay kunin ng taas. Pero ngayon ay parang gusto ko pang mabuhay ng matagal
at ewan kung bakit. O mama, huwag mong isipin ng hindi magagandang bagay. Narito kami na nagmamahal sa'yo. Alam ko, pero tanggapin natin ang katotohanan na ang isang matandang katulad ko ay isa ng kalabisang miyembro ng pamilya. Hindi totoo yan, ma. Alam mong mahalaga ka sa amin. Naputo lang kanilang pag-uusap nang dumating si Samantha. Inilapag nito ang almusal sa ibabaw ng mesa. Kumain na ba kayo, ma? Tanong ni Joseph. Tapos na, anak. Bueno, maiiwan na kita. Gusto ko nang bumalik sa aking silid. Wika ng Donya. Itinulak na ni Samantha ang wheelchair papasok sa loob ng bahay. Habang kumakain ay iniisip ni Joseph ang sinabi ng ina. Mukhang nagkakaroon na ito ng sentimento dahil sa kanilang pagwawalang bahala rito. Kung minsan dahil sa dami ng trabaho ay nakakalimutan niya na puntahan ito sa kanyang silid. Para sana tignan ang kalagayan nito. Nasa silid na ang Donya at si Samantha. Parang gusto kong lumabas ngayon at magsimba. May misa pa naman sa mga oras na ito, sabi ng Donya. Sasamahan ko ho ba kayo? Tanong ng dalaga. Siyempre, magbihis ka at sabihan mo si Inday na pumarito at tulungan akong magbihis. At sabihin mo kay Kaloy na ihanda ang kotse. Oho, sagot ng dalaga na tumalikod. Ipinaalam nga ni Samantha sa kanyang tita Alice na isasama siya ng Donya sa pagsisimba nito. Sumama ito sa kanya sa servant's quarter. Ito ang una mong paglabas at kailangang maging maganda ka sa tingin ng mga tao, kaya tutulungan kitang mag-ayos. Sabi ni Alice. Binuksan ni Samantha ang closet at kinuha ang pinakamaganda niyang damit. Nakita niya ang kahon, naalala niya ang kwintas. Kinuha niya ang kahita at inilabas ito. Kanino yan? Tanong ni Alice. Nakuha ko sa aparador kasama ng ilang personal na gamit ni Inay. Ibinigay ng dalaga ang kwintas kay Alice. Mahal ito. Sino kaya ang nagbigay nito sa inay mo? Tanong ng tiyahin. Baka nag-ipon ng pera si Itay para iregalo iyan kay Inay. Maaari kayang isuot ko iyan sa aming pagsisimba? Huwag, isuot mo na lamang iyan sa isang espesyal na okasyon. Sabi ni Alice na ibinalik ang kwintas sa dalaga. Isinauli na ni Samantha ang kwintas sa kahita at ibinalik sa kahon saka ipinasok sa aparador. Inayusan na siya ng buhok ni Alice. Tinirintas ito at nilagyan ng laso sa dulo. Nilagyan din siya ng kaunting powder at lipstick at saka sinuot ang damit. Aba, lalo ka palang maganda kapag nakaayos. Nakangiti na sabi ni Alice. Sa atin sa probinsya ay inaayusan din ako ng ganito ni Inay noon kapag pumupunta kami sa bayan. Sabi ng dalaga na biglang nalungkot nang maalala ang kanyang ina. Lumabas na si Samantha at nagpunta sa silid ng Donya. Nakabihis na ito at napatingin din ng matagal sa kanyang matanda. Lalakad na ho ba tayo? Tanong ng dalaga. Tumango naman ang Donya. Itinulak na ni Samantha ang wheelchair palabas ng kwarto. Nasalubong naman nila si Kimboy na papunta sana sa silid ng abuela. Mukhang may lakad kayo, Lola. Tanong ng binata na nakatingin sa dalaga. Magsisimba kami, sabi ng Donya. Sa simbahan din ang punta ko kaya sasama na ako sa inyo. Ako na ang magtutulak ng wheelchair, sabi ng binata. Papalabas na ang dalawa sa bahay nang makita naman sila ni Jerd. Napatingin din ito ng matagal kay Samantha. Good morning, grandmother. Saan ang lakad nyo? Magsisimba, sabi ni Kimboy na itinuloy na ang pagtulak sa wheelchair. Naghihintay na si Kaloy nang makalapit sila sa sasakyan. Tumayo ang matanda at humakbang ng ilan, pasakay sa likod ng kotse, na inalalaya naman ni na Samantha at Kimboy. Sa tabi ng Donya naupo si Samantha at ang binata ay naupo naman sa tabi ng driver. Nakadungaw naman sa bintana si Cassie at nakita niya ang eksena. Nakadama siya ng kasiyahan na makita ang panganay na anak na malapit sa lola nito. Ngunit sumama ang kanyang muka nang makita na kasama ng dalawa si Samantha. Hindi niya gusto ang nangyayari. Bukod sa hindi niya gusto na maging close ang Donya at ang katulong, lalong hindi niya mapahihintulutan na makipaglapit ang anak dito. Nang dumating ang tatlo mula sa simbahan ay pinuntahan niya sa silid nito si Kimboy. May kailangan ka ba, ma? Tanong ng binata nang buksan ng pinto. Oo, sabi ni Cassie na pumasok na sa loob. Tungkol saan? Tanong ng binata na pinilata ng t-shirt ang suot na polo na pinangsimba kanina. Tungkol sa katulong na si Samantha at alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Galit na sabi ni Cassie. Mama, wala namang masama kung makipaglapit ako sa kanya. Minsan kapag narito ako sa bahay ay nababagot ako.
At gusto kong magkaroon ng kausap at masarap siyang kausap. Bakit hindi ang iyong mga kaklase o mga kaibigan ang tawagan mo sa telepono na dati mong ginagawa? Maghapon ko na silang kasama, kaya nakakasawa rin kung sila pa rin ang kausap ko rito pagdating sa bahay. Minsan ko lamang itong sasabihin, Kimboy. Hindi ko matatanggap na mapabilang sa ating pamilya ang isang katulong lamang. Wika ni Cassie at tumalikod na at lumabas ng silid. Naiwan naman na napapailing na lamang si Kimboy. Hindi niya gusto ang mga sinabi ng kanyang ina. Pinalitan na ni Samantha ang kanyang damit na pinangsimba, pero hindi niya binago ang ayos ng kanyang buhok. Bandang hapon ay dumating ang grupo ng mga kaklase ni Kathy. Doon sila nag-umpukan sa azotea habang gumagawa sila ng assignment. Ayaw ni Joseph na dalhin ng mga anak ang mga kaklase at kaibigan sa kanilang mga kwarto at doon magkulong, dahil baka kung ano ang kanilang maisipang gawin. Maraming mga kabataan na ang nalululong sa maling gawain at ayaw niyang mangyari ito sa kanyang mga anak. Gusto niyang nakikita ng kanilang mga kasambahay ang kanilang mga ginagawa. Nagpunta si Kathy sa kusina at nagpahanda ng kanilang merienda sa kusinera. Nagluto ito ng espagete at gumawa ng sandwich, gayon din ng juice. Ilang sandali pa ay dinala na ni Samantha at Inday ang tray ng pagkain sa azotea at inilapag sa mesa. Hindi napigilan ng grupo ang mapatingin kay Samantha. Hanggang sa tumalikod dito at umalis kasama si Inday ay sinusundan pa rin nila ng tingin ng dalaga. Kathy, mukhang hindi katulong ang tingin ko sa babaeng yun na mahaba ang buhok, kahit na nakasuot ng maid's uniform. Sabi ng lalaki. Totoo ang sinabi mo, sabi ng katabi nitong babae. Tumanguri ng ibang mga kaklase ng dalaga. Bakit naman ninyo nasabi yan? Tanong ni Kathy. Dahil sa kanyang personalidad na may pagkaklas, na hindi naiiba sa inyong magkakapatid. Alam mo bang kapag nabihisan siya ng husto ay pwede na siyang ihanay sa inyo? Sabi ng lalaki. You must be kidding. Malayo ang agwat niya sa amin dahil isa lamang siyang katulong at kitang-kita mo iyan. Nakaismid na sabi ng dalaga. Pero aminin mong maganda pa siya sa'yo, sabi ng isa pa sa grupo. Napiko na si Kathy sa narinig. Ano ba? Nagpunta ba kayo rito para gumawa ng assignment o asarin lang ako? Galit niyang tanong. Tumahimik na ang grupo at sinimula na nga ang kainin ng merienda. Pagkatapos ay pinagpatuloy na ang kanilang ginagawang assignment. Lihim namang nakadama ng galit si Kathy kay Samantha. Paano na ang pananatili ng dalaga sa mansyon kung ayaw sa kanya ng mag-inang amo niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.